Hey guys, welcome back sa ABR Backyard, and for today's video, share ko lang sa inyo yung magiging setup ng alaga nating si Talos o yung pinakabagong family member natin dito sa ating ABR Backyard, yung baby green iguana natin. Bali, sa last video sinabi ko na maliit masyado yung kulungan na pinaglagyan natin sa kanya, kaya inasikaso na agad natin na gumawa ng mas malaking kulungan. At itong setup na to, ito na yung magiging parang lifetime na cage ng ating alagang green iguana. So kung gusto mo makita, just keep on watching. Dahil medyo delayed na tayo mag-upload sa timeline ng ating vlog, so throwback clips lang ang may papakita ko uli sa inyo. Kaya kung makikita nyo, mahaba pa yung buko dito and magvo-voice over uli tayo. Ito nga pala guys yung cage na paglalagyan ng ating iguana. Nga pala ipinagawa ito ng kuya ko at binadgetan ng aking tatay. Kaya sobrang thankful ako at sinusuportahan ng pamilya ko yung kalokohan ko. Ayan, pinipinturahan ko muna siya ngayon ng epoxy primer na kulay itim nang sa ganun maiwasang kalawangin ang ating kulungan. Since outdoor ang setup natin, mas prone siya sa exposure sa araw at sa mga ulan. Buti na lang yung screen na nakakabit dito is parang coated na rin ng epoxy. Kaya yung mga tubular na bakal na lang yung ating pinipinturahan. Syempre, ginagawa natin to para mas mapahaba yung durability ng ating kulungan dahil magiging lifetime na paglalagyan na to ng ating alagang iguana. I-maintain na lang natin siya sa pagpipintura. Ito pala guys yung area na paglalagyan ko ng kulungan natin ng iguana. Napansin ko na dito tumatama ng maganda yung araw na makakatulong para sa ating alagang iguana, kaya nilinis ko na agad, sininop ko na yung mga nakakalat at dyan ko na ipopwesto yung ating kulungan. Tinanggal ko na lahat ng kalat at basura na nakalagay dito para hindi makasagabal sa ating kulungan. Tinanggal ko na rin yung mga bato-bato na malaki para maging mas patag at pantay yung tatayuan ng ating kulungan ni Talos. Ayan, na talagang pinagtiyagaan ko nga namang tanggalin yung mga kalat dito nang mas maganda tingnan kahit na sunog na ako sa ilalim ng araw. At naisipan ko na rin pala guys, isemento yung mga area na basag-basag dito tsaka yung mga butas nang sa ganun mas makinis yung ilalim ni Talos para kapag lilinisin ko yung mga dumi niya or mga kalat niya gawa ng mga natirang pagkain, mas madali na lang buhusan ng tubig or walisin. So yan, as you can see, minano-mano lang nating isemento at ipantay yung paglalagyan ng ating kulungan. Ayan, buti medyo kumulimlim yung panahon, hindi na ako masyadong naiinitan pero sunog na talaga ako sa araw. Pero wala tayong magagawa dahil ginusto natin to, kaya dapat natin talagang tiyagain at manu-manuhin para na rin sa ikabubuti ng alaga nating si Talos. At kinulang na nga ako sa semento nung time na to, kaya ginawa ko na lang, kininis ko na lang mabuti yung part na merong semento. Tapos yung the rest, tataniman ko na lang ng halaman yan. At habang pinapatuyo, gagawin ko na tong kulungan. Dahil napansin ko na malaking screen pala yung nailagay ng kuya ko, kaya bumili pa ako ng mas pinong screen. Nang sa ganun, hindi makatakas si Talos. Dahil kung di ko lalagyan ito, sigurado wala pang ilang segundo, wala na yung iguana natin. Nga pala guys, yung nagastos ko na agad sa pintura pa lang tsaka sa screen na ginamit ko rito is higit 1,000 na. Dahil kumain din siya ng 10 metro mahigit ng screen. Pero syempre sobrang thankful na rin ako kasi hindi na ako gumastos magpagawa ng buong kulungan dahil sigurado higit pa rin yung gagastusin ko. Tsaka kaya tinaga ko na rin kabitan siya ng screen para lang sure na safe and secure yung alaga nating iguana hanggang lumaki na siya. Ginamit ko nga palang pangkabit ng screen is si manipis na alambre lang tsaka cable ties para secured na secured yung kulungan natin at walang tatakasan si Talos. Kahit sobrang init talagang minaano-mano natin to, nang sa ganun mas mapabilis nating mailipat si Talos dito nang hindi siya mabansot doon sa mas maliit na kulungan. Ilang araw ko nga din palang tinapos tong pagkakabit ng screen na to kasi talagang masinsin yung pagkakalagay ko ng mga alambre tsaka ng mga cable ties para lang sure na mahigpit yung pagkakakapit ng ating screen.
At ito na nga, natapos na tayo sa pagkakabit ng screen at kinulang pa rin tayo. Buti na lang meron akong extra na bakal na screen dito na maliit din yung butas. Naipwesto na rin natin ang ating kulungan kung saan natin siya binabalak ilagay. Maglalagay nga pala ako ng driftwood dito sa loob ng ating kulungan nang sa ganun may akyatan si Talos. Buti na lang marami tayong reserbang driftwood dito sa ating bakuran. At tamang-tama din na malaki yung pinto ng ating kulungan para madali natin maipasok yung mga decorations na ilalagay natin at madali rin ako makapasok sa kulungan kapag kailangan kong maglinis. At ayan na nga nalagay na natin yung mga driftwoods at napakulan na rin natin si Talos sa bago niyang kulungan nang sa ganun ma-explore na niya yung bago niyang titirhan. At talagang hindi siya gumagalaw muna, titingin-tingin lang siya. Siguro natatakot siya sa paligid kasi medyo malaki yung kulungan niya para sa size niya. At yan, nagsimula na nga siya mag-explore. At sana wala siyang makitang butas na papasukan dahil sobrang galing talaga tumakas ng mga iguana. Siyempre sinuhulan ko na agad siya ng pagkain nang sa ganun kahit papaano ma-welcome siya sa bago niyang tirahan at isipin niyang safe to nang hindi na siya magtangkang tumakas pa. Noong mga unang minuto ayaw niyang kainin o tikman yung pagkain dahil siguro naninibago pa siya sa environment niya. Pero makalipas yung ilang minuto kinagat na rin naman niya at kinain yung ino-offer nating pagkain sa kanya. Magandang sign yon kasi nagpapakita siya na komportable na siya sa paligid niya. Naglagay nga din pala ako ng rectangular na planggana rito kung saan siya pwedeng uminom, maligo at magbabad. At driftwood sa baba, pwede siyang tumambay doon. Tapos syempre platform, extrang basking spot. At syempre yung basahan na yon, pag binasa ko, yun yung mag-hold ng humidity para sa kanya. Andito nga pala siya sa ilalim, nagtatago kadalasan kapag hapon na. Kasi matutulog na siya, minsan natutulog siya nakasabit dyan or sumisingit kung saan saan. Medyo maamo na nga pala tong si Talos, kaya lang may mga times pa rin talaga na ayaw niya nagpapahawak at mabilis siyang nagugulat. Syempre, yun yung wino-work namin sa ngayon, yung proper bonding namin. So, yun lang guys. Ayan, ganyan lang kasimple yung setup ni Talos. Malaki lang talaga siya, tsaka maluwang kasi kailangan ni Talos yun para mas mabilis yung pag-grow niya, tsaka hindi siya mabansot. Soon lalagyan natin ng mas maraming detail ng mga driftwoods, tsaka kung yung mga edible na halaman, kung meron tayo may ilalagay na edible na halaman dito, idadagdag na rin natin nang sa ganun mas maging welcoming sa kanya, tsaka mas komportable siya sa setup niya kasi dyan na siya magiging lifetime na nakalagay. So kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like and share this video and click the bell button para sa mga susunod nating episodes.